Alright mga kaigalan, ato nga may nabi si Barangay Balaubang Kapitan na Chris Maghanoy. No kabahin kini sa latest update dinhi sa may Barangay Balaubang diin usa ka kaso sa dengue sa usa ka bata nga in taon hikabsan sa kinabuhi ug update nini no kung usay ugat tinungdan aha dapitan nakuha nini ang lamok ka nagdala og dengue. Kapitan, mayong adlaw. Imong pagtimbay una sa itong mga katawhan. Maayong adlaw, ilabi na sa ato ang mga naminaw sa inyong kasagsak platforms and of course team Asenso Ozamis, ato ang Mayor Attorney Henry Wominal, sa Governor Henry Wominal, sa ato ang Congressman Anto Wominal. Kung sa tanan na mga naminaw karon sa ato ang platform sa inyong mga kidaiyang social media. Okay, Kapitan, gusto na mo sayran no update kabahin atong bata ba no na gikataho nga 5 anyos nga ikabsen sa kinabuhi gingong nataptan no sa dengue. So si background ni Kapitan na kuan paita. Unang-una, kaning ginikanan ani is kuyo gid sa tuwang barangay Balaubang sa Presinto Napo. So base sa ato ang paginabi sa atong mga kasakupan, ibaw na ito nga na ay sa kabata nga na admit last na atong sa di lang ko malimot is murag sa Domingo ba to? Sa Domingo. So nahibaw-an na to nga positive siya sa dengue. So karon is sa kamulo na mong pangutana sa itong mga residente sa itong mga kasakupan is naa siya'y nakuha kini daw yun mismo sa eskwelahan sa Balaubang Integrated School. So dali-dali din natong gi-inform mga to ang city health officers headed ni Ma'am Irog. Iyaha din gipadtuan og mga staff para mo tan-aw sa mga pasilidad. So nakita dito is naagud na nakuha dito sa likod nga parte nga bahin sa Balaubang Integrated School sa principal's office sa likod na mga gaimbak nga ligid. Diin maoy hinungdan daw kay ang bata dito daw siya mag tanda og CR kay dili siya mo CR sa komunal classroom kay mahadlok kay ngit-ngit lagi daw ang classroom. So ang bata dito siya mag CR dito magpanghian base sa mga testimony sa atong mga nakuha nga istorya. So probably kana diha gyud nga area is ikaduha na kani atong last year na apoy na biktima nato nga bata sa si ngalan og Limbaring ang apelyido. Kani siya mo ikaduha nga biktima. Di same ra gihapon nga classroom and mao ra gihapon nga area. So mo nang ang barangay okay na mong pagsubo karon na sa among nakita na adunay na biktima na dengue positive. Unang kusog kay among kampanya sa barangay level lang last few months sa pagsugod sa tingulan ato na dayong gisugdan ang ato ang search and destroy kay aron atong sugpo ang maong dengue. Pero kung dili tabangan sa atong mga katawhan kay dili man gud makaya sa mga lideres lang kundi apil ni pagpaningkamot sa atong mga katawhan labi na sa nganing naara sa mga panimalay nga unta buhaton ang search and destroy para mapugnan nato ang pagkuyanap sa maong sakit nga dengue. Human ninyo na sa iri nga naa sa eskwelahan ang kaning lamok no nga nagdalag dengue nakataon dito sa bata no. Usay di mo lakang usab no pakikutay ninyo sa principal nato sa Balaubang Integrated School. Actually pagkahibaw nato dito is nagpositive ang ato ang bata nga dito gyud ang dengue nga nakuha. Automatic nakita dayon sa ato ang city health officers ang mga waya-waya diin nagaimbak dito sa may ligid sa likod nga bahin sa principal's office. And base sa akong confirmation karon nanawag ako sa city health office positive ang maong mga waya-waya. So positive ang maong mga waya-waya. So dako jud kay potential nga dito gyud nakuha sa bata. Kaya base sa interview sa ang mga staff sa mga ginikanan is wala ni siya gawas-gawas ng bata kung panahon mo uli sa ilang panimalay. Dayon panahon og larapod sa balay sa panahon og hindi ko ni maglaagan kay bukan na gini bata. So mao nang
dako kay namo kasubo. Mao nang pagkita namo dito, automatic nga to ang city health officers is nag-conduct din sila og fogging. Kagahapong adlaw, giubanan ta sa ato ang mga kagawads nga in charge. So nag-conduct og fogging dito sa school para sa mga area nga diin naa didto ang punteriya nga basig naa didto ang dengue gyud na nakuha sa bata. So grabe no, nara sa eskwelahan ang wa ba ning na room kapitan na butangan og katong mga net nato tong para sa dengue prevention? Base sa akong paghinabi kagahapon sa mga teachers dito sa school, actually dili pa magud nako kayo matouch ang school kay tungod namon po school head principals diha. Base sa paghinabi, nakahibaw ko, nag-request po ni sa barangay ana atong na first nga namatyan og dengue, actually gahatag gid kita request sa tong city health office para makapangayo gid ta og mosquito nets na katong ibutang sa room kay mo'y usa sa preventive measures nato nga maunta mahatag sa bata. So pag hinabi nako kagahapong adlaw is murag nay pipila ka rooms daw nga wala pa na butangi. So I don't know what is the measures nga nung wala pa until now, wala pa gihapon na butangan. Siguro ang makatubag yun og pag-ayo is ang ato ang school head principal diha karon na exist. Okay. Niini kapitan no na insidente nga naikabsat sa kinabuhi gumikan sa dengue. Nahimo ba ni na karon na masubsob pa ang ato ang pagpaningkamot aron nga masugpo ang pagkuyanap sa dengue dinis Barangay Bilobang? Okay, sa pagkakaron sa atong nakita gyud murag alarming na gyud kayo, which is atay nakuha na bata mismo na biktima sa mga dengue. So alarming kayo mo nang actually ako nag-instruct ng ato ang mga sakop karon nga ato nagyong indusar gid og maayo sa atong mga katawhan nga ipasabot og maayo nga ingon ani ka peligro kung dili sila motabang sa maong kampanya. Kay usama sa kong gingon kay ganina dili makaya kung mga lideres lang, mga pipila ka lang lumilihok sa barangay ang mag-conduct sa search and destroy. Kay kani siya nga panawagan tanan ug tibuok katawhan. Kay agi ana masulbad nato pag hinay-hinay ang maong sakit nga dengue. Nini ba kapitan na nabatay before pa insidente bro nasayra nato nga doon na hangyo si Mayor Indy Buminal nga gusto mga kabrangayan nga sundon buhaton to mga 5S. So ang barangay pud ba no nakita nato na doon na may mga monthly or weekly na clean up drive no sa barangay. Okay. Regarding sa clean up drive, sukad na naigi pahigayon nga kalihukan ang ato ang syudad labi na atong cleanliness drive. Every week nga to ang DILG is nagpagawas og memorandum gabahin sa every week nga dapat na ay pahigayon nga clean up drive. So sa panahon sa ting-init, wala pa kay taga suroy-suroy ato og pag search and destroy. So karon sa panahon ng tating ulan diha na dayon atong hugtan, atong kampanya matag purok every Saturday. Mao gyud na ato ang kampanya. Nagsugod na ta sa purok 1, 2, atong niaging semana sa purok size na pod. So karon na pong umaabot Sabado, andun na po additional nga aha na pod ang mga purok, especially sa katong eskwelahan amo nang siguro ato ang mga palibot ana kay maoy concern gyud sa ato ang mga ginikanan kay ang sama sa ilang giingon wala gyud daw silang balay, agi daw sa eskwelahan. So posible nga dunay barangay wide yun na mismo na sa eskwelahan mag clean up drive uban sa tong mga parents. Siguro atong isulti kani sa atong mga PTA officers kay until now murag wala pa man gud sila na set up na general PTA nga new set of officers. Akong i-address kani siya nga concerns kay para akong ato ning mapalapdan pag-ayo ang maong panawagan sa dengue nga dili na unta mahitabuan pa na makabsan pag gyud kinabuhi. Sa panghitabo nga kaso karon sa dengue, ang usay plano nimo, wala ba kay plano nga imong ipitan o himo kag balood non nga isa tong dili mo tuman sa destroy sa mga then wala ba kay plano nga nakay sanction sa himo tuman? Regarding sa ato ang mga katawhan, especially sa barangay, sa katong mga na-adjud dengue case nga especially na nakita gid nato, automatic panhaan nato og mga sakop dinha sa barangay.
para ilahang ma-search at makita dito kung naabag yun sa ilahang balay. Kaya kasagaran sa mga katawhan sa Barangay Malaubang, dili lang po 100% of that kasagaran is nag-participate sa search and destroy. Pero naalam yung uban nga, kumbaga, putsi-putsi nga pagka-search and destroy, dili lang yung darungon, paminaw nila, paminaw karon okay, gikulog, human, mahayang na po ang mga kuan. So there is a possibility nga mao na po gihapoy hinungdan. So, base sa recommendations nga kuan, actually na natay mga ordinansa ana sa cleanliness drive sa Barangay Malaubang, sa kaniadto pa former Kapitan Saulo pa. Siguro akong ipa-review sa ato ang mga barangay officials, atong barangay council, kung angay na bagid ni siya ipabalik na to implement ang maong balaod nun din sa Barangay Malaubang. Kuman sa dengue kap no atong iskutan usab laing mga latest developments sa atong barangay no kay less than a month na gyud pista na pod no singapot no usab ang fiesta activity sa Malaubang unsay mga pagpangandam sa atong barangay. Okay. It regards sa kapistahan sa Barangay Malaubang, aduna nakategi prepare o actually ato nang gi-konsulta sa ato ang mga kasangguniang kabataan kaya kining programa karon is akong gisalig karon sa sangguniang kabataan. So karon is nagkamulo na ang ato ang mga interpurok ga dula and karon project update po nato ang atong covered court is ginahinay na nato og repaint preparatory for fiesta activities. So naapoy ipahigayon nga inter-barangay. And karong umaabot fiesta pohon, aduna tay pahigayon pod nga Miss Malaubang, Miss Ascenso Miss Malaubang 2024. So usa sa mga highlights nga activities nato nga ipahigayon diri karong umaabot nga fiesta sa September. Okay, usa na no sa og kanibang ito nila na Malamala Festival, unsa koy update nini karong nga tuigan na ba? Regarding sa Malamala Festival, actually sa Malamala Festival, kami sa mga barangay officials naningkamot gid unta to come up that event, the grandiose event of Malamala. But sa pagkakaroon, makita mo gud nato which is ang gagastuhon sa maong event, dili siya ginagmay. Dinagko gyud. So mo nang we come up a decision nga why not the event atong hinahinayon og ginagmay nga mga programa nga which is involved lang gihapon ng atong mga katawan, dili siya Malamala but the sense of the fiesta that we celebrate ato lang gihapon mapakita sa katawan nga bibo ang atong kapistahan sa umaabot ng September. So dahuman yun na karong September pohon no daghan og mga kalingawan diri sa Barangay Malaubang. Update to subcap diri sa may urban core kita nato nga nasemento na gyud ang pasulod sa atong urban core meaning atong barangay. Kumusta ang update dira? Okay, regarding sa update nato sa housing project sa Ascenso Housing Project sa Ozamis, liban sa headed ni Mayor Attorney Henry Maminal, ND, karon is totally kompleto na gyud ang entrance nga parte sa ato ang urban core is nasemento na gyud. So in short, kung gusto mo bisita sa makakita mo sa mga products or houses dito sa Purok 2 sa Barangay Malaubang, pwede mo makabisita na, pwede gibutang dito nga landmark, mo dapit mapaingon para at least mainyohang masulod, matanaw ninyo unsa kanindot ang gipanghatag ng mga housing project sa ato ang gobyerno sa Misamis Occidental. Of course, we are so ready for that sa maong mga houses kay nanay base sa atong mga nahinabi na mga nagtrabaho din is nanay mga pipila ka units nga prepared for turnover na napod. So siguro nagtagad lang ta sa mando sa atong halangdong mayor, sa atong congressman ug sa atong governor kung kanusa na pod ang iyang plans for the turnover sa atong mga bag-o na mga brand new na mga balay. Kita na to ang mga development sa Barangay Malaubang ni Giyuna na ikaw no sabang namunuan human ni former kapitan karon City Councilor Saulo Salvador no grabe ang pagpaningkamot sa pagbalimbaso karon nga moasenso ang Barangay Malaubang karon si Mayor Indy Wominal, Congressman Ando Wominal, Governor Henry Wominal daghan din nabukbok ng mga proyekto dinis tong barangay. Latest update usab sa kaning kanal diri sa atong sentro kay lunupan yun na Okay. sugad pa sa una. So regarding sa atong natay drainage system din nag-construct kamulog construct karon sa atong mga contractors usa na sa mga maoy main problems ginato dira sa sentrong bahin. Sige na og kabahaan diha
tingala ta nga nung kusog kayo ang baha, dool ra man utas tulay. So nakita sa atong mga engineers sa DPWH through sa ato ang mga engineers, ilaha din taken action or that nga ilahang gisulbad ang maong problema. So karon is nagkamulo na og construct ang ato ang mga drainage canal dinha para masulbad ang maong problema nga dugay rang gimulo sa atong mga katawhan. Sukad nga nabago ang dalan. So siguro pinaagi na sa pagpaningkamot sa ato ang congressman, sa ato ang governor, sa atong mayor, kay dili man magmahimong isa ka malimbuon nga project kung wala pod na ang atong mga leaders, nga especially naa sila nagpalikod gid sa ato sa barangay Malaubang. So kanya mo epekto sa panagiusap sa itong mga lideres gikan sa gobernador, congressman, mayor dinhi sa atong syudad, no, na nahimong mas malambuon, no, ni asenso ang barangay Malaubang. Unang-una, mao ni dako kayong epekto nga makita ninyo kundiin kung magkahiusa lang ang tanan ng mga lideres gikan sa barangay paingon sa lokal, paingon sa probinsya, makita ninyo ang usa ka malambuon nga probinsya. Siguro makita ninyo ang Misamis Occidental karon sa kaniadto og karon. So lahi na kaayo ang pamunuan na usab ilabi na sa mga proyekto, programa. So dako kaayo og kausaban, especially sa atong syudad, sa syudad sa Misamis. In terms of peace and order, kumusta ang barangay Malaubang? Okay, in terms of peace and order sa ato ang barangay, sa pagkakaroon is ato lang gihapon gi-maintain, atong gipahugtan, especially sa pag-rubing ang atong mga BPATs sa matag purok. And actually ay akong request ato ang PNP nga magkakandak unta sila og rubing sa boulevard nga bahin sa may dito sa Purok 5 nga area, kay kasagaraan is daghang nag-inom. So sa ato ang pag-request, dali-dali dayon gi-aksyonan sa atong bagong hepe, mo nang dako kay namong kalipay kay dili na kay burden sa atong mga peace and order action team sa atong BPAT, kay napipila ka mga residente sa Usamis nga mulaag lang gyud dinha kay mag-inom. Ikaduha is ang problema ang sagbot, kay mo may ibilin gud ang sagbot na pod. So mo nang atong taga-barangay kitay magsunod sa ilahang mga hugaw nga diin ilahaman unta ng responsibilidad. Unang sukad nga giaksyonan sa atong kapulisan ang pagronda dinha magabi, murag na minus-minusan ang mga manglaagay na nga magpagabi, magpakadlawon. So naminus na og nawa na gyud na diha karon makita ninyo. Naman tayo mga karatula po din nakap, no, nagipamutang. O naigibutang ang atong mga PNP dinha nga mga karatula kabahin sa perfume. Asa mo sa basura kay murag sa grabe basura. man ang basura gyud dinha, dira magtapon noog ang basura. So regarding sa basura diha nga area, actually isa kung saon nato ni kung kita lang di gid magsilbi og ang barangay lang gid ang ilahang saligan, unang ilabi nang dili tag residente sa Malaubang wala gid paghigugma sa barangay. So mo nang mga residente dinhi sa barangay Malaubang, nasayod ko, napipila na hindi pipila nga gahigulo, pero majority of them gusto og kalimpyo, kahapsay, kalinaw. Pero ang kaning mga dumuduong nga dili taga Malaubang, mo ni usa sa mga problema kay dili man nila mabati ang maong problema sa basura, kay makita nila hugaw lang o sagdaan lang pod. So mo ni usa sa mga problema nato dinha sa area. Nahimo ba pong problema dinis barangay sama sa ubang problema sa ubang mga barangay kap na doon na lang maglabay og basura dayo dara sa mga kuan atong kadalanan? Okay. It regards sa mga basura sa kadalanan nga naay maglabay, especially sa Purok 5 nga area, sa may Bukagan, paingon sa area sa Bukagan. Naagitay pipila ka mga residente dinha. Grabe ang puryabuyag. Di lang na ako i-mention ang mga barangays. Pero naagi mga residente nga nakuhaan na, natikita na sa atong swemo. Dayon through the action ni Ma'am Tetes, ako yung gi-report sa iya nga, ma'am, dili kani mga basura sa amuang barangay. Basura kani sa mga laing kadaglaing barangay. Kumbaga i-drop by lang nila, ilabay lang ang basura. Paghuman ang magsunod ang tagi barangay na. So mo na usa sa ato ang problema gyud, kay ngit-ngit po kay diha nga bahin, kay wa pa gyud day suga. Pero I know nga puhon sa project puhon ni Mayor, kabalo ko nga mapadayon gyud ang ato ang street lights dinha. Pero sa pagkakaroon murag ilahang ipahimuslan. Kay ngit-ngit pa, kung anon po kay nga area, tuyoon. So, labyanan, ang expected nga, ilahag yung buhaton gihapon ang mga, mo nang akong hangyo, unta. Especially sa mga
dili taga barangay Malaubang kay ako nasayod ko dili taga barangay Malaubang ang nagsigig labay din ha kay among ma-determine na yung mga plaka, mga plate numbers, usahay mga na-determine nga tagalaing barangay gyud na kay nasangkop na to. So in short, sila ra gyud ang balik-balik. Kay dili man gyud sila mo mahadlok sa barangay kay usa di mapunta ka hatag nila og patawag kay tungod dili man nato ang jurisdiction. So mo nang ako lang hangyo sa mga katawhan, especially sa mga residente sa Ozamis nga lumalabay dinhi sa barangay Malaubang. Naghangyo mi nga kami unta inyo hapong tabangan sa maong panawagan kay dili gid ni masilbi kung kami lang sa barangay sige lang migsunod sa inyong mga hugaw. Kay dili amoa inyo lang gilabay dinhi sa barangay Malaubang. So aron dili na ta maabot sa punto nga matikitan mo, baka penalty mo dito sa syudad sa ato ang syudad sa Ozamis. Okay. Ari ta sa social services, kumusta ang padadayday no sa social services katus sa mga katawan din sa barangay sa ato ang sense of hospitalization, assistance, and sa One Family, One Professional program na ay nakagraduate na sa OPOP din sa barangay. Kumusta ni ka? So regarding sa OPOP pod ug sa atong social services din regarding sa atong free medical assistance gikan sa atong city mayor, dako kay katabang sa atong mga katawhan labi na sa katong nanginahanglan gyud na mga kabus nato na mga katawhan sa syudad sa Ozamis. Dako kaayo og epekto sa ilahang panginabuhian kay mobil og tag 20, 40, 50 unsa pa na kadaka nga bill. Once pag paminaw sa ato ang lokal nga kinahanglan tabangan, ilaha gyud isiro bill ang ato ang mga residente. So daghan-daghan na ang atong mga natabangan dinhi sa barangay Malaubang. And regarding sa OPOP, napod tay sa One Professional, One Family program, nanay tay mga na-graduate po din sa barangay Malaubang. Upat ka colleges nga ni-graduate. So, karon is kamulo na pong reapply ang ato ang mga pipila ka mga scholars sa ato ang probinsya o sa ato ang syudad. So, naninguha mi, naunta, hantod karon wa pa man gud ang finalist kung kinsa gyud ang mga na-approve or tungod sa mga requirements nga ilahang gipapangayo sa atong syudad. So naninguha mi nga unta ma-approve to especially sa katong mga karaan ng mga scholars para ilang mapadayon ang maong hagit nga which is ang giingon sa atong governor nga wala lang gyud hagbong kay permanente gyud mo suporta ang ato ang gobyerno. So mo lang usa sa challenges sa atong mga scholars especially sa diri sa barangay Malaubang. Okay, imong okay ka. Katong lang graduate sa imong barangay, kumusta? Nakasunod ka trabaho regarding sa ato ang mga OPOP nga ning graduate, through the program of the mayor, actually gitawagan ta sa mga staff of mayors nga ilahang gipa-confirm unsay status, unsay situation sa mga ning graduate. Gipapangitaan og slot, gipapa-consult dito sa LGU kung unsa bay matabang sa ato ang mga residente, kung gusto ba sila manarbaho sa lokal, gusto ba sila manarbaho kay murag sa akong nasabtan is murag ilahang ipapahiluna pud sa atong local government unit. So mo nang dako kaayo siya nga programa and sa ako kong nasayran napoy pipila magud nato ka mga graduates nga naanay ni commit na pud ang eskwelahan, paon sila sa eskwelahan. Dito sila mo trabaho sa kuan kay mo ilahang gustong trabahoan. So ako silang giingnan sa mga benepisyo nga which is mo plano sa ato ang local government unit. So I don't know sa pagkakaroon kay na ang pipila karon ako'y usa nga nakatrabaho na nasa Lasal na himo ng teacher. So SK counselor pud na ako karon as nahimo na siya teacher. So and the rest sa tulo is wala pa ko'y update kung unsa bay gigrab ang opportunity dito sa syudad or ning lahi ba ang ilahang gitrabahoan. So, wag kay standby, puro kay makasulod og trabaho. Puros gyud siya potential nga makasulod og trabaho kay kung interesado lang gyud sila mosulod og trabaho, kinaman nga tong local government unit nga mo-assist para sa ilaha kung unsay ilahang gusto, ahaba sila dapit nato sila mapasulod. So in short, sa programa ni Mayor dili lang kay pagpahumag eskwela, pagpatrabaho pa gyud. So mo nang dako kaayo siya nga katabang especially sa mga pamilya nga wa gyud pay nakagraduate. So mo ni usa sa mga programa nga dako kaayo epekto sa kinabuhi. okay. Taas-taas sa gyud ang ato nga ginabi nimo ka. Imo na siguro nga mensahe alang sa tong mga lideres no ni Governor Henry Uminal, Mayor Indy Uminal, Congressman Ando Uminal
o minsay usab nimo sa itong mga katawan diri sa Barangay Balaubang. Unang-una, akong pasalamatan, ilabi na ang atong mga three pillars, so si Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, ug sa atong Mayor Attorney Andy Waminal. Ug sa atong team, sa Team Asenso. So, Team Asenso, broad na kayo. So, from province to the city. Dili mahimong progresibo ang barangay kung wala ang ato ang three pillars. Unang dako kay namong pasalamat sa Barangay Malaubang and sa council nga sa inyong pagsuporta hantud karon. Naghinaot pa mi nga unta dili mo mawad-an og pagsawa nga pagsuporta kanamo dinhi sa barangay kay dako pa kayo mga kinahanglanon ang ato ang Barangay Malaubang. So nalinguha pud mi na unta nga ang ato ang barangay makahatag pagyud mi og mga maayo nga mga produktibo nga mga proyekto sa barangay, mga plano aron ato pang mapalambo ang ato ang Barangay Malaubang. Thank you kay Kapitan. Okay.